Mga sindikato sa flood control tukoy na. Eto nga no, at panoorin po natin ito. Nako, napakalupit itong mga pasabog ni Magalong. Pinangalanan na ang kanyang mga hawak na ebidensya. At talagang tinumbok na ho ni Mayor Magalong kung sino ba tong mga ito. At dito may video rin po na ating papanoorin, isang interview kay former Secretary Singson. At may mga importante rin po tayong impormasyon na dapat malaman dito sa mga balitang ito. Grabe no, patindi ng patindi ang nangyayaring issue no, mapatungkol sa flood control. At ito nga no, bago tayo mag-umpisa doon sa mga video, eto po yun, no, budget for flood control GAA 2022-2025. 1.2 trillion. Grabe. Eto pa no, 800 health centers, 80 health centers at 800 tertiary hospital. Eto may average of 15 million ang mapatungkol sa health center, at dito pa sa hospital ay merong 1.5 billion pesos. Natatandaan ko yung sinabi dati ni Pangulong Duterte mapatungkol sa BICAM report, sa budget sa 2025 ay merong mga blanco. At ito ay pinapaliwanag, diba? Tinanggi ito nila Grace po at neto ni Saldico. Hanggang ngayon si Grace po wala na rin. Hindi na natin makita yung anino, hindi man lang mag-interview kung bakit kung ano ba yung mga masasabi niya mapatungkol sa flood control, kasi dalawa rin sila na hinahanap ng mga netizen mapatungkol ho dito sa issue ng flood control. Pero wala pa rin parang nawala ng mga bula ang mga punyita. Marami pa nagsasabi dati kay Pangulong Duterte na fake news. No, palaganap daw ng fake news si Pangulong Duterte, pero ito unti-unti nang nagkakatotoo. Hindi unti-unti, talagang nagkatotoo na. Nang dahil din sa mga blanco-blanco na yan, kaya ang daming nangyayaring nakawan. Kaya doon pa lang nakita na ni Marcos Jr. na may blanco. Bakit mo pinirmahan na may blanco? So ngayon mag-iimbestiga ka na kesyo yung mga flood control ay guni-guni. Dati sinabi mo merong flood control pero na-overwhelm lang. Saan ba talaga kami maniniwala? Si Marcos Jr. hindi mo alam kung kung tatlo ba yung pagiging pagkatao nito. Iba-iba ng mood eh. Kalaban niya rin yung sarili niya eh. Dinidepensa niya sarili niya, nilalaglag niya rin yung sarili niya. Iba talaga utak ng mga bangag eh. Panoorin muna natin itong interview kay former secretary Singson. So paano ba? Ganito na lang natin. Okay, sige, play. Puro, you're the butt of jokes now. Oo nga Dati yung agency, ha? Yeah, that's why I had to stand up and come out in the open because I feel na meron pa namang magagaling dyan sa DPWH. Pero mukhang bakit hindi yata sila naririnig? Or are they pushing, anong nangyayari? Natatabunan sila nung Parang ang tingin kasi ng mga tao, mas marami yung masama kasi otherwise, we won't have this scandal in our hands, di ba? No, what happens there is people get absorbed by the system, no? Siyempre, nasa isang distrito, alam nila nangungurakot si ganito, si ganyan. Kami, sali na rin kami riyan. Alam nga naman kayo na makinabang. So, that I think is what happened here. But as I mentioned, no, I've been discussing this with the Sec Vince, no, about what are the immediate things that he can do. I'm happy that he started cleaning house, no, because sabi ko sa kanya, napakaliwanag naman yan. Sino nag-approve sa district? Sino
nag-inspect, sino nag-bid, sino nag-inspect, sino nag-final payment. Lahat yan may paper trail. No? Hindi naman lalabas yung perang walang nag-a-approve dyan. Ano? So, I'm happy that he started sacking people, and clearly, many are at fault. Lalong-lalo na sa probinsya ng aking kaibigan na si Joel Villanueva. Secretary, paano po yan kung hihingi ng unsolicited advice si Secretary Vince Dizon? Dahil pinitik ni former Secretary DPWH Singson etong si Villanueva. Aba, malupit ha. May ano rin pala to, may pitik din pala to si Singson ha. Medyo parang dami pido, dami pidong situation. Kailangan mo talagang linisin yung institusyon. Paano yun ang order ng presidente? Yun ang hinihingi ng tao eh. Yun yung very compelling evidence at this point. Pero at the same time, kailangan mo ipagpatuloy yung mga big ticket projects. No? Pwede mo bang gawin ng sabay yun? Paano? Kailangan mo linisin eh. Tatanggalin mo yung mga nag-i-implement ng big ticket projects. No? Pero at the same time, kailangan mo linisin. No? There are a few things immediately you can do. For example, yung mga projects na ginagawa since 2022, 23, meron pang mga warranty bonds yung iba dyan that are still valid, no? So, kung makita niyang sa laula na yun, hold na yun. Yung billing. Kumpiskain na, no? Kumpiskain na yung bond, no? The other thing is, ako ang itatanong, actually, nagbi-meeting naman kami. No? In fact, we'll be meeting very soon about some additional suggestions. No? And hindi lang naman ako, kumukonsulta din sa iba. Especially the other person he officially mentioned was Secretary Ping De Jesus, no? Taga-DPWH din. No? Yes. Yeah. Dati niya kasama sa BCDA. That's correct. So, ang isa dyan, I wouldn't mind kung may mga projects na hindi pa na-umpisa. Enter into memorandum of agreement with the LGU, members of the LGU for good governance, and pa-execute ko sa kanila. I'm sure they'll do it cheaper. Yeah. Pero, Secretary, syempre yung mga matatanggalan ng budget o matitigil yung mga proyekto, magsasampa ng court ng mga kaso yan sa korte. So, ibig sabihin, hindi ganun kabilis na maisasara yung mga yan, di ba? Dahil magka-counter yan eh. Halimbawa, yung abogado ng Diskaya, nagtrete na kung makukuha yung kontrata nila, magsasampa sila ng maraming kaso. So, welcome yun. Tignan natin kung saan sila pupulutin. Secretary, nakita nyo naman yung mga nabanggit na yung mga MO, yung mga schemes para magkaroon ng corrupt deals dyan sa department. Yes. Matagal din kayo nagtrabaho. Sa tingin nyo, gaano katagal na itong mga schemes na to ongoing? Kasi sa akin maliwanag. Unang-una, maliwanag yung usapan dyan sa Kongreso. I had the good support of Senate President Frank Liron. And I had a very good support of House Speaker Belmonte. Belmonte. No? So, maliwanag yun. Ito lang ang programa ko, sabi kong gano'n. Pag nagsingit kayo dyan, naglagay kayo ng project na wala dito sa pinag-usapan natin programa, kahit ilagay nyo dyan, hindi ko i-execute. Maliwanag. May ganun kayong usapan, no budget insertion sa projects? Wala. Kasi I submitted kay President Noynoy 5 good governance principles kung saan pwede kang nakawan. Unang-una, right project. Is that the right project? May pinagbasihan ba yan? Ano bang studies na ginawa dyan? So, pag insertion yun, wala lahat yun. No? So, hindi right project siya. Pangalawa, right cost. Binid nyo ba ng tama yan? Ano? The only way you can find whether it's a right cost is ibid mo ng tama, competitive. Kaso wala naman nagagawang bidding dun sa DPWH ngayon.
At kung may nagagawa man, salo pa rin ng ilang mga kontraktor. Kagaya niyan sa Diskaya, di ba? Ang dami nilang company. So kung matalo yung dalawa, may tatlo pa sila. So doon pa rin, sa kanila pa rin bagsak. So di ba? Pero bakit kaya hinahayaan ng mga bakit kaya hinayaan ni Bunuan yung mga ganong strategy ng mga kontraktor? Bidding, walang favored contractors. Kahit sino pang contractor, favored contractor ni Ponzo Pilato yan. Hindi ko tatanggapin yan. Ngayon kasi may may paborito ang DPWH sa si Bunuan. Ang tagal na pala nitong mga kontraktor na to, biruin mo, eto pa rin pala yung mga gumagawa ng project. So ibig sabihin, kung pumalya sila ngayon, what if pa sa mga una nilang project? Participate kayo. Pangatlo, right quality. Ibig sabihin nun, hindi pwede yung ako na yung nag-approve, ako na yung nag-inspect, ako pa yung magtatanggap, ako pa pagbabayad. Where is the check and balance there? So ako nag-engage ako ng third party. At ang mahalaga yung citizens participation. Kasama simbahan dyan, kasama mga preachers, community leaders. Sabi ko sa kanila, etong project na to, depende sa inyo. Kung sa laula ito, perwisyo kayo. Kung maganda kayong makikinabang, pera ng bayan to. Kaya tulungan nyo kami bantayan yan. No? So, right quality, right on time. Huwag naman yung ghost, may half ghost pa. Alam niyo ba kung ano yung half ghost? Ano yung half ghost? Yung half ghost, Ano yung half ghost? yung dati nagtapos, taon-taon pinopondo ang the same location. Half ghost pala yung dating tawag. Dati na pala yung scheme na yon. So malaki palang bagay talaga, Secretary, yung budget insertions sa mga nangyayari ngayon. Oo, kasi apparently when I talked to Secretary Bonoan before he... Biruin nyo, meron pang half ghost. Diba? Ayun yung, ang matindi rito, bakit hindi, paulit-ulit natin yung tatanong to, bakit hindi to nalaman ng DPWH? Bakit hindi to nalaman ni Bunuan? Biruin mo, may ghost project. Kinuha lahat ng pondo. Pero sinabi ni Bunuan, bago sila magbigay ng pera, pinapasubmit muna nila mga kontraktor kung may nagawa na ba. Tapos may half project pa, may half ghost pa. Na kung saan paulit-ulit na pinopondohan yung mga na. Kaya nga ito, yung mga kontraktor na mihasa na wag nating tibayan yung mga proyekto natin kasi para mabilis masira at magkaroon ulit ng budget to, di tiba-tiba na naman tayo. Yeah. Amin, tapusin ko lang. Yung panlima is right people. Critical yon yung right people, yung 5 hours na yun. Okay. So, ngayon, sabi niya sa akin, kasi tinitignan ko yung GAA at saka NEP, meron diferensyang, sabi mo na, round off, 200 billion. But apparently, what happened in 2025, hindi lang yun 200 ang maliwanag na insertion, pati yung regular program nila ng mga 880 billion, tinanggalan ng about 250 billion. So, ang lumabas na insertion, 450. In relation dyan, Secretary, paano? Sa ngayon kasi, ang nade-demonize itong mga insertions na dapat lamang. Pero ang sabi naman ng mga ilang LGUs na nakausap... Dito pala si Calvo. May problema rin yung NEP dahil hindi daw na sila nakonsulta. Kaya pag bumapagsak sa proyekto nila, hindi nila alam kung ano itong mga proyektong ito. Lalo na in relation sa flood control. Hindi daw sila nakonsulta nung ginawa yung NEP. Kaya sa akin, Sec. Ronald, importante yung citizens participation. And that includes LGU. Pero yung iba naman dyan, denial na lang yun. Dahil for any construction there, maliban lang kung pumupunta sa kumukuha ng building construction permit yan Actually, Sec, I wanted to take a step back, no? Kasi nga, kanina sa hearing sa House, when they were defending the DPWH budget for next year, na bring up yung question of how do these projects get distributed, right? And if I could just bring up the slide that President Marcos showed, showing, okay, ito yung top 10 most flood-prone provinces versus the provinces that got the most flood
projects, flood control projects, 5 lang yung nag-match. So, ibig sabihin, kalahati ng most number of projects hindi sa provinces that were most flood-prone. What did you think of this? And I saw that. It's skewed. Walang ibig sabihin yung flood-prone areas. Hindi tinignan yan. Did not matter in the determination of where flood projects are concerned. Let me explain. That's why I've always advocated river basin solution. No? Hindi pwede yung political jurisdiction. Kasi yung river basin, from upstream to downstream, hanggang dagat. Pag naglagay ka ng political jurisdiction na dike dito sa gitna, paano yung susunod na ulan? Yung putik at yung ragasa ng tubig nanggaling sa taas, wasak yun. So it has Secretary, excuse me, ano po yung political jurisdiction? Political jurisdiction, alimba, yung pinakamahaba, magmula Mountain Province, yung Cagayan River, hanggang Vizcaya, hanggang Isabela. So, pag political jurisdiction, ilang ibig sabihin ko, ilang distrito ang jurisdiction dyan. No? Yung political jurisdiction does not solve flooding. It does not solve that much, I can tell you. Kaya hindi pwede yung hati-hati, dredging dito, dredging dyan, dahil hiningi ni Congressman. Wala sa aking budget yung ganon. So, Secretary. Wait, sorry. Tapusin ko lang yung train of thought. So, in your time, how did you calculate, how did you determine which provinces got what projects? May totoo bang may formula dito? Walang formula yan, no? Ako, colorless. Alam ni Ronald yan. Wala akong partido dyan. Ang sabi ko lang sa kanila, pag kailangan, yung national roads and bridges, it doesn't matter who is the sitting politician there. Wala akong pakialam dyan. Basta kailangan ko tapusin itong national roads and bridges. Dumating ako dyan. Merong mga bridges na kahoy pa on a national primary road. Paano ka? No? So, pakiusap ko dun sa mga may kulay, huwag niyo akong pakialaman. No? Kung hindi ko matatapos itong programa ito. Ano pala to, no? Si former Secretary Singson. Walang-wala pala dito si Bunuan. Ito ay hindi rin natin masyadong 100% na paniwalaan, pero kahit papaano nakakuha tayo ng impormasyon mapatungkol sa nakawan dyan sa flood control na yan. Pero hindi natin to 100% napapaniwalaan naman na siya ay naging mabuting secretary ng DPWH, kasi alam nyo sa DPWH noon pa man sinasabi na ni Pangulong Duterte na yung DPWH na yan, dyan talaga talamak ang nakawan, dyan talaga talamak yung korupsyon dyan sa DPWH na yan, kasi lahat ng mga proyekto, tulay, kalsada at flood control ay talagang hawak ko ng DPWH at dyan bumabagsak yung mga punto. Ngayon, kung ang DPWH ay kontrolado ng isang pangulo kagaya ni Marcos Jr., kontrolado ng mga congressman, talagang kung katulad ngayon na nangyayari na sira-sira nga, tapos may mga ghost project pa, may mga half ghost project pa. At nakita natin ngayon na yung ibang contractor, katulad nito ni Saldico, na may-ari pa ng isang kumpanya doon sa DPWH na sa issue ng flood control, talagang talamak ang nakawan. Excuse me! Nagkape tayo kaya medyo digay ng digay. So dito naman tayo sa panayam ni Mayor Magalong, at dito nga sinabi niya na. At marami din tayo mapapanood dito kay Mayor Magalong. So eto po, panoorin natin. Good morning po sa ating mga listeners. Una sa lahat, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inyo pong ibinigay sa aming programang Straight to the Point dito po sa DCXL. Okay, dito sa ginawang Independent Commission ng Malacanang Mayor Magalong,
sinasabi nyo nga, bukas ho kayo para maging miyembro rito. Ang Malacanang ho ba ay lumapit na po sa inyo? May ano na po ba? May senyales na po ba silang nagbigay para kayo ho ay magiging parte ng Independent Commission? Kasi sinasabi ngayon, the soonest ilalabas na ng Malacanang kung sino-sino ang magiging parte nitong bagong komisyon na itatalaga ng Malacanang. Alam nyo, hindi yan hindi ilalagay ng Malacanang yang si Magalong diyan sa ilalagay ni Marcos si Magalong. Una-una si Magalong ang isa sa mga una na nagbulgar ng nakawan sa gobyerno. Yung sa ayuda, yung 7-7, 'di ba? Yung sa mga Duterte, yung 7-7 may 30-30, may 8-8. May 20-20, 'di ba? So kay Mayor Magalong natin nalaman yun, tapos ilalagay siya ni Marcos. Di parang kumuha si Marcos ng bato na ipukpok niya sa ulo niya. Hindi gagawin niya yun, hindi gagawin ni Marcos yun. Siguro baka bali-balita lang. Rod, just to be candid with you, wala pa ho kaming natatanggap na notice or any information whatsoever kung meron talagang isasalid talaga ako sa commission. Opo. Pero kayo ho ay buong-buo ang loob ninyo para maging parte nitong komisyon. Yes, oo. I'm very much willing ako to be part of the investigating body. Oo. Gusto ko lang kunin din yung inyong pong pananaw rito sa ginagawang investigasyon. Kasi bakit kailangan pang gumawa ng independent commission? Although, doon sa binanggit ng Pangulo, ang mga gusto niyang sumali, parang galing din yung idea sa inyo Itong mga magiging parte, investigador, yung mga which nabanggit niyo dati yan na mayor. Okay. Ang Kamara gumagawa ng investigasyon. Ang Senado may investigasyon din kaugnay nga rito sa maanumalyang flood control projects. But kailangan pa ng independent commission galing sa Malacanang. Ito ba ay senyales na walang tiwala ang Malacanang sa ginagawang investigasyon ng, both the lower at ng Senate? Alam niyo kasi, Rod, ang relationship kasi is independent yung Kongreso sa executive, di ba? Separation of powers. Kaya hindi mo pwedeng diktahan yung Kongreso na mag-conduct sila ng investigation. Pero when it comes to credibility, yun nga yung question doon. And from a very personal perspective, kung titingnan mo, Senate and Kamara, kung tatanungin mo, siyempre mas credible sa akin yung Senate. Kaysa sa Kamara. Ang pangalawa, oo naman. Sa akin pananaw ko, para sarili kong pananaw. Maraming maraming ko kontra dyan. Pero sa akin, pananaw ko lang, opinion ko lang. Pero malinaw naman yung binabanggit nyo nung una pa May mga kongresista na involved dito sa issue ng flood control. Yeah, so hindi lang po yan, Rod. Hindi lang po yan. Napakarami pa hong infrastruktura na proyekto na talagang matindi rin yung kanilang involvement. Yan Pero kaya nga talaga si Presidente, siyempre credibility, nagsalita siya, kailangan may mangyari. And the only way na may ipasupatupad niya yung magkaroon ng pupuntahan yung kanyang mensahe na mahiya naman kayo is to conduct an investigation. So, siyempre, ang tao, paano kami maniniwala na maayos yung investigation? Nandito yung dalawang, ang tingin kasi nila, nagkakandak yung dalawang kongreso, akala nila, kampay yun ng presidente. When in fact, hindi, wala magagawa ang ating presidente doon. Kaya he's creating now an independent third party para maging credible siya. Kaya nga, nakita mo na ang iniisip nila mga membro are former justices, mga investigators, mga lawyers, with good reputation, track record, para maging credible yung investigasyon. At talagang kailangan independent-minded, hindi mo pwedeng diktahan. Okay. Dito sa bubuuing independent commission ng presidente, kung kayo ho ay sakaling na isama rito, masisiguro ba ho sa taong bayan
mayor na may makukulong rito. Okay? At sino-sino ang makukulong? Well, alam mo, dapat may makulong. Oo. Kasi obvious na may katiwalian eh. Oo. Obvious na may katiwalaan. Pero hindi dapat ang makukulong lang yung... Sigurado ko yung may mga kontraktor makukulong. Oo. May mga DPWH din yan na makukulong. Oo. Ang tanong siguro, may politiko bang makukulong? Yun. Ay, kailangan mo talagang may politiko makukulong. Tama. Oo. Sa tingin ninyo? Ang nangyayari ngayon, parang mga kontraktor lang ata yung makukulong eh. Oo, yun ang gustong palabasin ng Administrasyong Marcos para hindi sila mapansin eh. Etong sila Saldico at iba pang mga congressman na involved dito sa flood control issue, hindi naman iniimbestigan. Hindi nga matumbok-tumbok ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya nga mapangalanan. Yung mga kontraktor lang yung pinangalanan niya. Akala na natin, nung SONA, papangalanan niya daw. So, nung pinangalanan niya, kontraktor lang naman yung pinangalanan niya. Pero yung mga nasa likod ng mga kontraktor, lalo na yung DPWH, at yung nasa likod ng DPWH, hindi naman niya pinapangalanan. Anak ng tokwa, wala rin mangyayari dyan. No? Ang makakasuhan lang yung mga kontraktor, yung mga pinaka-big boss, absuelto. Ano tayo yung hindi naman po yung naghahanap talaga tayo na pipilitin natin na ibig sabihin gagawa tayo ng ebidensya, no? No? Pero all indications point na involved talaga sila eh. Challenging lang talaga na yung ebidensya. Kaya nga kailangan natin talaga ng investigador. Mga maagaling na investigador. Para talagang mag-kolekta ng information. Hindi pwedeng abogado lang kasi yung abogado na wala naman training sa investigation yung mga yan eh. Although some of them, NBI, ayan, may pwede yan. May investigador na, lawyers pa. Kaya talagang matindi yung gagawin na investigasyon para talagang makakuha talaga ng matibay na ebidensya linking these politicians to these anomalies. Di alam nyo kung may problema talaga ang mismong presidente, kahit anong investigasyon, walang mangyayari dyan eh. Halimbawa ganito 10 kaalyado ni Marcos Jr. involved sa flood control. Halimbawa lamang ha. 10 kaalyado ni Marcos Jr. involved sa flood control issue. Tapos 5 Duterte, kapartido ng mga Duterte involved. Alam niyo kung anong mangyayari dito? Absuelto yung 10 kaalyado ni Marcos, ang ididiin dito yung 5 kaalyado ng mga Duterte. Yan ang mangyayari dyan. Kaya halimbawa, hindi naman sa pangdadown sa NBI, hindi naman pagdadown sa NBI, no? Kahit na yung NBI mag-imbestiga dyan sa flood control issue na yan at mapanagot. Halimbawa na parang syempre, dawit na niya si Saldico. Obvious naman na. So, makita yan ng NBI, hindi agad yung gagawa ng ang NBI ng sarili nilang hakbang. Syempre, magmumula pa rin yan sa Pangulo. Kung ayaw ng Pangulo na idiin yung kapartido niya, edi nga, di ba? Tapos maya-maya, may nakita silang butas na pwede pala i-connecta to sa kapartido ng mga Duterte at lalo na sa mga Duterte. Sige, connect na natin to. Ngayon nga, inuunti-unti na, di ba? Biruin mo, lumalabas ngayon, 2016 flood control na. Di ba? Yung panahon na ni Pangulong Duterte, ngayon yung pinagtutunan ng pansin. Tingnan nyo yung mga content ng mga tansu vlogger. Puro mga flood control na puro flood control tuloy. Puro mga content nila ay about sa Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung mga flood control nun. Samantalang flood control ng Davao napakaayos naman. Napakatibay. Tapos ngayon pinapalabas nila na noon pa naman daw mas talamak daw ang korupsyon sa DPWH nung panahon ni Pangulong Duterte. At isa pang ang dinidiin dyan si Mark Villar na anak ni Manny Villar. So yan yung pakana. Yan yung script ng mga anti-Duterte
diyan sa flood control na yan. Gusto nilang malihis para absuelto na naman yung mga congressman na involved dito sa flood control issue na to. Kaya malabo yan kahit sino mag-imbestiga dyan. Maniniwala ako kung sakali si Mayor Magalong, si Toby Tiangco, sila Marcoleta, o sino pa ba yung mga nandyan sa Congress, si Congressman Ungab, Congressman sino pa ba yung mga kaalyado natin dyan? Dapat ang mga mag-imbestiga dyan sa issue ng flood control is yung hindi kaalyado ng Administrasyon Marcos. Hindi kaalyado ng hindi kaalyado ng mga tawag dito, hindi kaalyado ng mga yung mga congressman na involved dito sa flood control na yan. Kasi ang mangyayari pag nakita nila yung pangalan doon ng kapartido nila, wag natin ilabas yan kasi tropa natin. Pero kapag nakita nila na kamiyembro ng Duterte yung doon, yung involved doon, tirahin natin to. Oo, may talent pin na naman tayong 5 million ito, 10 million. Mention about all these anomalies. Otherwise, wala kang karapatang magsalita kung ikaw mismo magubi ka. Kaya ito, hindi natin pwedeng ihinto. Tuloy-tuloy ito. At dapat magising ang taong bayan. Yun na ngayon ang ginagawa namin, Rod. The reason why we are talking now and speaking up and having ourselves interviewed para to raise more awareness. Katulad ikaw, Rod, iba naman yung reach mo. Itong grupo ng media, iba naman yung reach mo. Kaya kung mas maraming tao ang nakakaalam, nare-realize nila na, ay, totoo pala. Kasi I remember 2 years ago or 3 years ago when we started this, or 4 years ago, nobody was listening. Kukunti lang ang nakikinig, kukunti lang ang naniniwala. Pero ngayon, nagising na sila sa katotohanan. Pero kailangan gisingin pa yung mga ibang tao. Kasi at the end of the day, yung tinatawag nating good governance at yung itong laban natin sa corruption, it will always start with choosing the right leaders. Well, hindi tayo marunong mamimili. Hindi tayo marunong mamili ng tamang Pero sa totoo lang din talaga itong about sa issue ng flood control. Kahit nga lang nung panahon ni sino ba unang nagano? Si Pangulong Duterte, di ba? Marami ring tumaas ang kilay, pero mas marami naman naniwala. Tapos nawala yung issue na yun. Di ba? Tapos nung katulad lang din. Ito ay matagal nang sinasabi ng SMNI. Matagal nang sinasabi ni Pastor na matindi ang korupsyon at matindi ang gagawing korupsyon ng Administrasyong Marcos. O, 'di ba? Anong ginawa sa SMNI? Anong ginawa kay Pastor? Ipinakulong nang wala namang sapat na ebidensya. Anong ginawa sa SMNI? Tinanggalan ng prangkisa kasi nga nabibisto sila ng mga naibibisto yung baho nila ng SMNI kaya tinanggalan nila ng prangkisa. Hanggang sa ginipit na nila si Pastor. Dahil yung mga binabalita ng SMNI at sinasabi ni Pastor noon pa man mapatungkol sa Administrasyong Marcos, ngayon nagkakatotoo na. Naging mulat. At talagang nagkaroon ng ang mga Pilipino na totoo nga na talagang hayop itong Administrasyong Marcos na to. Ganun yung sinasabi din ni Mayor Magalong. Noon marami din talaga na hindi naniniwala sa kanya. Pero ngayon, talagang awa ng Diyos, talagang marami na rin naliwanagan. Natanggal yung mga lumot sa mga utak nila. Maraming natanggalan ng mga lumot sa utak nila sa wakas. Pero kahit paano nakakakalungkot, may iilan pa rin na hindi naniniwala dito sa flood control. Kasi nga idol nila si Marcos. Ayop na yan. Paano nyo, Mayor Magalong, na gustong sumali rito ang taong bayan dito sa usapin ng flood control? Kasi sinasabi nga nila, okay, nako. Pag may lumitaw na naman na bagong issue, sigurado wala na rin itong flood control project. Gaya lang yan ng iba pang mga mainit na usapin, sa bungeros. Yan ang masaklap dyan pag may umusbong na naman na issue. Kasi yung sa BICAM report na merong blanco na pinirmahan ni Marcos Jr., bigla ding nawala. Yung sa PhilHealth na budget, biglang nawala. Yung sa Maharlika Pan, GSIS, SSS,
Ano pa ba? Marami pang iba. Bigla ding nawala yung 500 billion na pondo sa flood control. Nawala din. Nas bigla na lang sumiklab ulit ito. Ang daming issue na kailangan harapin ng Administrasyong Marcos at sagutin pero hindi nila magawa-gawa. At yun nga masakit dyan. Pag may lumabas na panibagong issue, nakakalimutan na yung isang issue. Tingnan mo. Sa yung tsaka ito yung sinasabi ng reporter, yung sa missing sa Bungero, talagang mawawala yun dahil ginamit lang naman lang nila yun para matabunan yung issue sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. 'Di ba? So yun ang ginamit nila. Malamang sa malamang itong sa flood control ang gagamitin nga ditong diversional yung kay Senator Chis Escudero, Villanueva at Bongo. O baka ang gawin nila, eto nga, yung natatalagang or nagbabantang pagpapakidnap kay Senator Bongo at Senator Bato para dalhin sa dahig. 'Di ba? So may mga bali-balita na gagawin din nila yan para ibigay daw sa ICC itong dalawang senator natin. So yan pa yung isa na at marami pa. Magaling mag-isip ang Administrasyong Marcos para tabunan yung issue na kinakaharap ng Pilipinas. Para bulagin yung mga Pilipino. Doon sila magaling. Pero yung pagpapaunlad ng bansa natin, wala silang wala silang talent diyan. Pag nanakaw, yan, magaling sila diyan. Base ko natabunan. Ngayon, pag may lilitaw na bagong na bagong issue na naman, na mainit na makukuha na naman yung atensyon ng taong bayan, sigurado ang taong bayan limod na rin. But kayo kung ayong tatanungin, paano nyo gusto na, sumali rito, makilaban sa korupsyon ng taong bayan? Meron kaming itatayong, not to preempt the investigation, Meron kaming website, yung Mayor's for Good Governance, pwede silang magpadala ho doon ng mga videos, mga photos. Banggitin lang ho nila yung exact na lugar. At anong date ho nila kinunan, Banggitin lang ho nila yung malaking bagay na ho yun Magpadala sila doon. Anyway ho, classified naman yung kanilang mga identity. Okay. At hindi ho namin i-compromise. Malaking bagay ho yung nagre-report sila sa amin. Nagsasalita rin sila at the same time, pagdating sa halalan, mamili na ho sila ng tamang leader. Walang nila na magnanakaw yon. Walang hiya. Wala ring kwenta yun. Mamimili ka ng tamang leader, tapos di-desisyonan ng COMELEC. Tingnan nyo sa Maynila. Pumili ang mga tiga Maynila ng tamang leader. Kung di ako nagkakamali, si Uy ba yun? Diba? Panalo siya. Pero, dinesqualified ng COMELEC. Tapos ang pinanalo, sino? Si Abante. So wala kahit anong gawin mo, laglag talaga Pipili ka ng tamang kandidato. Katulad lang yan, yung Duterte Youth. Diba? Ibinoto sila ng taong bayan. Dahil ayaw ng COMELEC, ayun, bagsak. Katulad na lang niya sa Tacloban. May kalaban si Martin Romualdez. Ayaw ng COMELEC. Kasi may nasilip silang ganito ganyan. Ayun, walang kalaban si Martin Romualdez. Talagang lahat ng sanga Lahat ng sanga. Ayan nga yung sinasabi nga. Ito, natutunan ko to kay Pastor. Na ang mais, pag tinanim mo, pag tubo niyan, ibang-ibang mukha niyan. Pero, pag pinitas mo ang bunga ng mais, yun pa rin ang kakalabasan niya. Sa madaling salita, kung anong klaseng leader ka, ganun din ang magiging bunga mo. Tingnan mo mga Duterte, naging magaling na leader ang mga Duterte. Anong nangyari sa gobyerno? Naging maayos. Naging maayos ang Pilipinas, naging panatag ang mga tao, lalo na sa madaling araw, sa gabi. Walang nakawan doon, walang nakawan dito. Yung mga adik, mga drug lord, nagsilayasan. Ano ngayon nangyayari sa Administrasyong Marcos? Dahil walang kwenta ang Administrasyong Marcos, tignan nyo, lahat ng sangay ng gobyerno walang kwenta. Yung COMELEC na inaasahan natin isa sa mga magiging kakampi sana,
ng mga Pilipino dahil dyan sa mga hinahalal nila na karapat-dapat at mapagkakatiwalaan, ano nangyayari? Wala. Yung hindi nila boto, yung hindi nila binoto, yun pa'y nananalo. Yung binoto nila, yun pa'y natatalo. Diba? So wala ka tatakbuhan eh. No, lahat ng sanga may tinatawag na paliyado. May anomalya. Pumunta ka sa DILG, may anomalya. Pumunta ka sa DOJ, may anomalya. Wala kang pupuntahan. Sa NBI, ganun din. Sa PNP, ganun din. Wala kang nang-aasahan ngayon. Ang aasahan lang natin, eto na lang talaga, masakit man sabihin, ma-impeach si Marcos Jr., mapalitan siya ni Vice President Sara Duterte, yan na lang palagpag-asa natin. Kung papaabutin pa to hanggang 2028 at manalo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, ayun, isa pa yun na sa pag-asa natin. Kaso, delikado din. Gaya ng sinabi ko kanina, binoto natin, pero ayaw ng COMELEC, at yung hindi natin binoto, yun ang gusto ng COMELEC, yun ang ihahalal ng COMELEC. Ilang beses ko na itong sinabi, what if na lang na mataas ang botong nakuha ni Vice President Sara Duterte at alam naman din natin na mangyayari yan. Tapos yung mga kalaban niya, mga kulelat, napakalayo ng boto kay Vice President Sara Duterte. Kaso, hawak ng Administrasyong Marcos ang COMELEC. Kaya nga 'di ba pinapasok ni Boying Remulla ang ombudsman para kasuhan si Vice President Sara Duterte. Sabi yan ni Amy Marcos, ng kapatid ni Bongbong Marcos. So wala kang tatakbuhan eh. Ewan ko na lang etong bagong sekretary ng ombudsman, bagong magiging ng ombudsman na kung kung anong magiging kalakaran dyan. Kapag napasok ni Boying Remulla yan, paktay tayo dyan. Bali-balita na kapag nakapasok si Boying Remulla bilang ombudsman, ang yayariin niya si Vice President Sara Duterte. So wala, lahat talaga. So dapat talaga kasi dito is magkaisa ang bawat Pilipino at putulin na ang mga sungay ng mga kawatan ng mga politiko. Yun na lang talaga dyan. Yun na lang talaga ang talagang maano natin magagawa. Putulin ng mga sungay, ng mga hayop, mga demonyong politiko na patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa interview kay Singson at kay Mayor Magalong, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Iba yung napindot ko Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.